Malit pa rin ang nararamdaman ng mag-asawang Crisanto at Eva Demafelis sa kabila ng balita na hinatulan na ng kamatayan sa isang Kuwaiti court ang mag-asawang Lebanese at Syrian na employers ng kanilang anak na si Joanna. Ayon sa mga report sa Middle East, bitay ang hatol sa mag-asawang Nader Esam Asaf at Mona Hasun kahit wala sila sa Kuwait at hawak pa ng Lebanese at Syrian authorities. Pebrero nang madiskubre ang katawan ni Joanna sa isang freezer sa abandonadong apartment ng mag-asawa sa Ang dalagang natagpuan sa freezer, The Joanna Demafelis Story. Isang OFW na puno ng pangarap. Isang anak na handang magsakripisyo para maiyahon ang pamilya mula sa hirap. Isang dalagang lumipad sa ibang bansa para sa pag-asa. Pero makalipas ang ilang taon, hindi na siya nakauwi ng ligtas sa kanilang tahanan at umuwing bangkay. At ang mas masakit, isang bangkay na mahigit sa isang taon nang nakasilid sa loob ng isang freezer. Ito ang istoryang yumanig hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong Middle East. Ang istorya ng OFW na si Joanna Demafelis. Isang kwento ng pangarap, pagdurusa, at malagim na katotohanan. Si Joanna, pang-anim sa 9 na magkakapatid, lumaki sa simpleng baryo sa Sara, Iloilo. Palayan ang pangunahing kabuhayan ng pamilya Demafelis. 3 ektarya lang. Sapat lang pambayad ng utang at pambili ng bigas tahimik si Joanna, pero masiyahin, malambing, at kilala sa kanilang lugar bilang mabait at hindi marunong tumanggi kapag humihingi ng tulong ang mga kapatid. Nang tumama ang bagyong Yolanda, halos lahat ng pananim nila ay nalugmok. Ang maliit nilang bahay, wasak. Ang kinabukasan ng pamilya, parang biglang nagdilim kaya nag-decide si Joanna. Ako na po bahala. Ako ang tutulong sa inyo. Umalis siya ng Iloilo na masukan muna bilang kasambahay sa Parañaque. Pero hindi sapat ang kinikita. Hindi sapat para makabangon ang pamilya. Hanggang tumawag siya sa kamag-anak. Ate, paano po ba makapag-abroad? At dito nagsimula ang panibagong yugto ng kanyang buhay, ang pagiging OFW. Mayo 2014, sumakay si Joanna ng eroplano pa Kuwait. Bitbit ang ilang damit, konting ipon, at ang panalangin ng pamilya. Sa unang employer, bihira siyang makatawag tuwing tatawag siya. 3 buwan ang pagitan, 7 hanggang 10 minuto lang. Pero kahit ganun, paulit-ulit ang sagot niya. Okay lang ako, wag niyo akong alalahanin. Tinapos niya ang 2 taon doon, pero hindi pa rin siya umuwi. Gusto niya makabawi. Gusto niya may maipundar bago umuwi sa Pilipinas. Hanggang nakahanap siya ng panibagong employer. Ang mag-asawang Mona Hasun, isang Syrian national, at ang Lebanese na mister nitong si Nader Esam Asaf. At dito nagsimula ang impyerno. 2016, may Pinay na nakatira rin sa building na iyon isang araw. Nakita niya si Joanna sa hagdan. Joanna, bakit parang may pasa ka? Tahimik lang si Joanna pero pagkatapos ng ilang saglit, umiyak. Sinaktan nila ako. Hindi pa nila ako pinapasahod. Nag-alok ang Pinay. Sasamahan kita sa embassy. Magsumbong tayo. Pero ang sagot ni Joanna, huwag, natatakot ako. Iyon na ang huling nakita niya kay Joanna. Setyembre 2016, nakapag-text pa si Joanna sa kapatid niya na si Griselda nagpapaluwad. Sabi niya, magkita tayo sa 2018. Uuwi ako dyan. Pagkatapos noon, wala na. Burado ang social media. Hindi matawagan. Hindi makontak ang roaming number. Parang naglaho ang kapatid ko.
sabi ng ate niya. At dito na sila lumapit sa OWA at POEA. Pero nadiskubre nilang sarado at kanselado na ang agency na nag-deploy kay Joanna. Naging mas mahirap ang paghahanap. Halos 1 taon, nawalan ng direksyon ang investigasyon. Isang landlord ang pumunta sa isang abandonadong apartment sa Al-Shab District, Kuwait. May eviction notice. Walang tao sa loob. Walang gamit maliban sa isang maliit na puting freezer sa sulok. Nang buksan niya iyon, hindi pagkain ang nakita, hindi yelo. Isang nakabaluktot na katawan nakasiksik, frozen solid. Parang iniipit sa maliit na kahon. Diretso siya sa pulis. Pagdating ng mga authorities, hindi nila agad mailabas ang katawan. Sobrang tigas, sobrang lamig, parang bato. Hinintay muna nilang lumambot bago makuha ang fingerprints. At nang lumabas ang resulta, si Joanna Demafelis ang babaeng nasa freezer. Higit 1 taon mula nang mawala siya. Resulta ng autopsy, broken ribs, internal bleeding, multiple bruises, pelvic trauma, kidney trauma, signs of prolonged physical abuse. Hindi aksidente, hindi natural death. Malinaw, pinahirapan siya bago pinatay. Higit 1 taon siyang nakasilid sa freezer habang ang pamilya niya, araw-araw, umaasang buhay pa. Nang dinala ang balita sa Iloilo, bumagsak ang mundo ng pamilya Demafelis. Wala silang masabi. Walang maiiyak. Sobra ang sakit. Pebrero 2018, inuwi ang kahon na naglalaman ng labi ni Joanna. Buong barangay ang sumalubong. Tahimik. Masakit. Mas mabigat pa kaysa bagyong lumamon sa kanilang kabuhayan. Noon isang ina ang yumakap sa kabaong ng anak, paulit-ulit na sinasabi, "Anak, bakit ganito ang uwi mo?" Dumating si Pangulong Duterte, nagbigay ng tulong at agad nagpatupad ng deployment ban sa Kuwait. Sa gitna ng pampublikong puot at pagluksa, dumagsa ang OFWs at pamilya sa burol niya. Lahat umaasang makamit ang hustisya para kay Joanna. Nang sumisid ang investigasyon, lumabas ang nakakakilabot na detalye. Tumakas na pala papuntang Syria ang mag-asawang amo, dumaan sa Lebanon, nagtago, pero hinabol ng Interpol. Pebrero 2018, naaresto ang dalawa sa Damascus. Dinala si Nader sa Lebanon. Si Mona naman sa kustodiya ng Syria at dito nagsalita ang ina ni Nader. Nakita raw niyang paulit-ulit na sinasaktan ni Mona si Joanna. Kinakahampas ang ulo sa pader. Pinagbubuhatan ng kamay, pinagmamalupitan. April 2018. Death by hanging ang hatol ng Kuwait Criminal Court sa mag-asawa. September 2019. Guilty rin si Mona sa Syrian court. Si Nader, sinampahan ng kaso sa Lebanese court. Hindi man maibabalik ang buhay ni Joanna, naging mitsa siya ng malalaking pagbabago. Mas mahigpit na proteksyon para sa OFWs, pag-review ng recruitment agencies. Mas mabilis na aksyon sa mga kaso ng abuso, international coordination para sa OFW welfare. Si Joanna ay simbolo ng sakripisyo, pag-asa, at hustisyang ipinaglaban ng bansa. Ito ang malagim na kwento ng OFW na si Joanna Demafelis. Isang kwentong dapat maging paalala, walang Pilipinong nararapat maabusong muli, walang OFW ang dapat mamatay nang nag-iisa sa ibang bayan. Sa likod ng bawat krimen, may kwentong pilit tinatago. Ngunit tandaan, walang lihim na hindi nabubunyag. Maraming salamat sa panunood. Kung gusto mo pa ng mga totoong kwento ng krimen at katarungan, huwag kalimutang mag-like,
mag-subscribe at i-click ang notification bell. Hanggang sa susunod na kaso, manatiling mapanuri at mag-ingat dahil ang kasamaan minsan nasa tabi mo lang.